Paglabas namin sa airport, sobrang lamig ang nag-welcome at yumakap sa amin. Buti na lang hindi kami pinabayaan ng company. Mundo kami na malaki at maluwag na van. Pag tumingin ka nga sa labas, sobrang kapal ng pag. Di mo nga matatanaw kung ano ang nasa kabila. Dagat na pala yung nandun. Pero dito sa loob ng van, medyo nahihiya nga kami. Kasi ang nagsundo at nagdadrive sa amin ngayon ay may mga matataas na posisyon sa company. Hindi nga kami makapaniwala na sila pa mismo magsusundo sa amin. Ganito na talaga ang kultura ng mga Hapon. Hindi ka pa ubaya kung kani-kanino lang. Sila mismo magsusundo at mag-welcome sa inyo. Osaka! Kumusta ka bayan? What's karasama des? Ako nga pala si Mark, isang SSW caregiver dito sa Osaka, Japan. Pagkatapos nga namin tumambay at magpahinga sa OFW lounge, pumunta at naghanap kami ng foreign exchange para papalitan itong dala namin peso sa yen. Baka kasi pagdating namin sa Kansai Airport ay wala na kaming time. Kailangan namin magpapalit sa peso sa yen para may magamit kami pagdating namin sa Japan. Sagot kasi namin ng budget at gastos sa loob ng 2 buwan. Hindi katulad ng trainee ako sa Japan. Binigyan kami ng allowance at budget pero babayaran din namin yun pag nagsahod na kami. Akala ko nga hindi ako makakabuo ng ganyang halaga. Buti na lang may mga taong nagtiwala at hindi nagdalawang isip na magpahiram sa akin. Kaya very thankful talaga ako sa kanila. Year 2010 pala nung una akong nakatapak sa Japan. First time working abroad. At first time ko rin nakasakay ng eroplano sa tanang buhay ko. Sa Japan ko nga naranasan ang lahat ng first time. Dito ko rin na-experience ang napakalakas na lindol. Year 2011, naranasan ng Japan ang pinakamalakas na lindol. At sinundan pa ito ng pinakamalakas at malaking tsunami. Halos buong Japan na shock sa pangyayaring yun. Sa sobrang lakas, hindi ka makakatayo ng diretso. At nagkandahulugan ng mga gamit namin. Maraming nasirang mga establishmento. Marami ang nawalan ng bahay at mga buhay. Dahil nga sa pangyayaring yun, bumagsak at lumina ang ekonomiya ng Japan. Umaba at lumit ang palitan ng yen. 0.50 ang palitan ng yen to peso bago lumindol. Bali kung may isang lapad ka o 10,000 yen ay 5,000 pesos na yun sa Pilipinas. Mapapasana all ka na lang talaga. Sa ngayon kasi 0.37 na lang ang pinakamataas na palitan ng yen. Kung may isang lapad ka, may 3,000 pesos ka na nun. O diba, laki ng binaba. Hindi na nga nakabalik ang yen simula nun. Sa wakas, after 11 years, nakahawak ulit ako ng Japanese yen, lalo na isang lapad. Malay mo sa susunod, pera mo naman ang papalitan ng yen, makakahawak ka na rin ng isang lapad. Huwag ka lang sumuko sa pangarap mo makapunta sa Japan. Maniwala at magdasal ka lang. Katapos nga namin magpapalit ng yen, dumiretso na kami dito sa booth ng Philippine Airlines para i-claim ang refund ng terminal fee. Pinasa lang namin ng Xerox o copy ng OEC. Kasama na rin ang original at copy ng plane ticket mo. Titignan nila yan at tatatakan. Pagkatapos tatakan at pirmahan, bigay ulit sa iyo ang original plane ticket mo. At kukunin nila ang copy. Tapos ngayon, ibibigay agad nila ang terminal fee refund nyo worth 550. Malaking bagay na rin yan, pambili ng almusal or merienda sa airport. Para pala makakuha ng copy ng plane ticket nyo, kailangan nyo pumunta sa gate number nyo. Kung saan kayo papasok sa aeroplano, sabihin nyo lang sa staff na nandun, hihingi kayo ng copy para makuha ang terminal fee refund nyo. Tapos ang ibigay ay bumalik na kayo dun sa booth para makuha ang terminal fee nyo na 550. Pagkatapos nga namin makuha ang 550 na refund ay bumili kami ng pagkain. Medyo nagugutom na rin kami sa mga oras na yan at nalaman namin delay pala ang flight. Nagamit talaga ang refund ng 550 pambili ng ulam at kanin. Dito na rin kami naghintay ng flight namin. Medyo malapit lang kasi ang lalakarin. After ng ilang oras na delay, papasok na kami sa aeroplano. Nahanda namin ang plane ticket namin kasi titingnan at i-assist kayo kung saan kayo nakaupo. Pero hindi agad makapasok kasi sobrang daming pasahero. Kaya nakapila at naghihintay kung kailan kami makapasok. Pagkaupo ay nagsalita ng captain ng aeroplano, nagbigay siya ng instruction at kung anong oras kami darating. At tumingin na rin siya ng sorry dahil delay ang flight. Apologize for the delay caused by the late arrival of this aircraft. Thank you for bearing with us and for your understanding. Pagkatapos nga ng 3 oras na biyahe, sa wakas at safe kami nakalanding sa Kansai Airport sa Osaka. Nag-aalala nga kami kasi baka kanina pa naghihintay yung sundo namin. Pero sa Philippines, sinabi na namin na delay ang flight. Pagpasok namin sa Kansai Airport, sobrang ganda nga dito. Hinanap agad namin kung saan kami lalabas. Dahil hindi namin alam, sumabay na lang kami dito sa mga pasahero. Tumitingin na rin kami sa araw para hindi kami maligaw o magkamali kung saan kami lalabas. Habang naglalakad ay sinubukan namin mag-open ng wifi. Baka may libreng wifi dito sa airport. Buti na lang may pre-access wifi. Nag-chat agad kami at sinabi na nandito na kami sa Kansai Airport. Nag-reply naman ang sundo namin at naghihintay lang daw siya sa labas. Katapos namin dumaan sa immigration at makuha ang residence card namin. Bumaba na kami para makuha ang mga bagahe namin. Katapos ay dadaan kami sa custom ng Japan para tignan o i-check
kung may pinagbabawal kami na dala o gamit. Buti wala namang problema at nakalabas kami ng maayos. Paglabas namin sa airport, nakaabang at naghihintay ng sundo namin. Nagulat nga kami, 4 sila nagsundo. Pakilala at nagbigay galang kami sa kanila. Buti mababait at nakikipagbiruan sila. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay lumabas na kami sa airport at pumunta sa parking lot. Habang nasa biyahe at nakatingin sa labas, hindi ko maiwasang mamiss ang Pilipinas, lalo na ang pamilya ko. Pero thankful pa rin ako. Sa tagal ng hinintay namin, sa wakas nakarating kami ng Japan ng ligtas. Maraming salamat kabayan sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, maaari mong i-like o i-follow ang Facebook page ko. Pwede mo rin itong i-share. Baka makatulong tayo sa kaibigan mo o kakilala mo na gusto ring magtrabaho o ma-experience ang buhay dito sa Japan. Dahil ikukwento ko dito kung paano mamuhay ang mga Hapon at mga Pilipino dito sa Japan. Maraming salamat ulit sa panonood. Otsukara-sama desu.